Pero at the same time, parang medyo makasarili din. Hindi naman sa makasarili, selfish. Makasarili ba yon? Parang this person is all about himself or herself, na nai-ignore niya yung inyong emotional needs, no? Pero, sabi ko nga, mahal ka ng person mo, gusto ka niya, pero hindi niya naipapakita, hindi niya napapakita sa iyo, hindi niya na-express sa iyo, hindi niya nabibigay sa iyo yung mga needs mo because meron siyang mga personal needs na inuuna niya. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is feelings reading. Ano ang nararamdaman niya sa iyo? So titingnan natin kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner or specific person. General reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed. If in case na hindi kayo makaresonate dito sa reading na to, mga kapiksi, pwedeng yung panoorin yung video ng zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. Alright? So, dito sa deck na to guys, tingnan natin kung ano yung mga gustong sabihin sa inyo ng inyong partner o specific person. Gusto ka ng person mo, I want you. You came closer than anyone. Ibig sabihin sa lahat ng naging karelasyon niya, sa lahat ng nagkaroon sa kanya ng connection, ikaw yung pinaka the best, pinaka treasure niya, pinaka special, pinaka malapit sa puso niya, pinaka mahalaga para sa kanya. Ikaw din yung hinayaan niya na mapalapit sa kanya ng todong-todo at bonggang-bongga, mga kapiksi. Okay? And for some of you, maaring naghiwalay na kayo nitong person na to, or may mga bagay siguro na hindi magandang nangyayari na parang napapaisip na again, pwedeng hiwalay na kayo, or parang baka nandun kayo sa bingit na magkakahiwalay na kayo dahil sa mga pinagdadaanan nyo, or pwedeng nagsasama pa kayo but may mga conflict na nagaganap, and sabi niya, you don't know how hard it was to let you go. Hindi kanya mabitawan, in short. Okay? Kung kayo ay hiwalay na nitong person na to, I'm sure pinagsisisihan niya yun. Because ikaw yung pinakamatimbang sa buhay niya. Okay? And kung kayo naman ay nagsasama pa, it's because hindi niya kayang i-let go ka, nahihirapan siya na i-let go ka because you are so important sa kanya, kapiksi. Alright? So, nandun yung hirap, nararamdaman natin yung hirap ng kalooban niya. Pwedeng hindi niya ito masabi sa inyo. Sometimes there are words na mahirap explain, mahirap sabihin, and meron din mga assumptions na kahit sabihin mo, baka hindi ka naman maniwala, diba? Mga ganon, no? Parang actions opposite ng ginagawa or nakikita, diba? But these are yung mga deep thoughts ng person nyo, mga kapigsi. Alright? So, comment down below guys if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Dito sa deck na to, titingnan natin yung mga feelings or emotion guys. Emosyon na nakapaloob sa relasyon nyo, pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman ng person nyo, pwedeng nararamdaman nyo parehas. Okay? So, habang sinashuffle ko to, meron tayong email coaching, mga kapiksi. Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi. Pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. So, mag-send lang kayo ng email sa pinaypixietaro@gmail.com. So, itong person mo, napaka-hopeless niya, no? Napaka-pessimistic, napaka-negative na thinker ng person nyo, mga kapiksi. Marami siyang negative thoughts and assumptions. I'm sensing na this is more on dun sa kabilang side, mga kapiksi. Parang kayo yung nagko-comfort sa kanya anytime na may nararamdaman siyang hindi maganda. Kaya mahal na mahal ka nitong person mo. Proud na proud siya sa'yo, kapiksi. And every time na may mga problema siya, may mga pinagdadaanan siya, you always comfort them. So, parang ikaw yung safe zone niya, safe haven ng person mo. And masayang masaya siya
he or she is very proud of you, mga kapiksi. That's why hirap na hirap siyang makipaghiwalay sa'yo, or hirap na hirap siyang iwanan ka. For some of you, para kayong light bulb sa kanya. Kayo yung nagsisilbing liwanag sa kanya, mga kapiksi, kasi there are a lot of, parang marami tong trauma. Yung person nyo, marami siyang childhood trauma, marami siyang negative na experiences sa life in general, sa buhay pamilya, pwede din sa mga past relationships niya, mga kaibigan niya, ganyan, na nagpatong-patong, mga kapiksi. And parang there's always some kind of fear of rejection, fear of abandonment dito sa person nyo, guys. Okay? So comment down below if naka-resonate kayo dyan sa mga emosyon na yan, kung ganyan yung feeling nyo, tingin nyo dun sa person nyo, mga kapiksi. Alright? Okay. So dito naman sa deck na to, tingnan natin yung totoong nararamdaman ng person nyo, mga kapiksi. So isa-shuffle ko tong cards, hanapin ko yung energy ng feelings at saka yung energy ng Pisces. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, kapiksi. Sobrang ganda talaga ng course na yan, and magbibigay din ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course until September 31, guys. So mag-send na kayo ng email, mga kapiksi. So itong person nyo, for some of you, you may be dealing with the karmic connection, guys, no? Ibig sabihin, maaring sa past life nyo, nagkaroon kayo ng relationship nitong person mo, and nagko-continue siya dito sa present life nyo. And kailangan magkaroon ng forgiveness and acceptance para maputol yung inyong karmic connection and hindi na siya magtuloy sa next life nyo. For some of you guys, medyo, sabi ko nga guys, diba, medyo pessimistic itong person nyo. Lumalabas siya. Maraming frustration itong person mo sa buhay niya in general, no? Parang marami siyang gustong ma-accomplish, marami siyang goals, marami siyang gustong ma-achieve sa buhay niya, mga kapiksi. And this person, parang feeling niya failure siya, feeling niya he or she is not good enough. Pero at the same time, parang medyo makasarili din. Hindi naman sa makasarili, selfish. Makasarili ba yun? Parang this person is all about himself or herself, na nai-ignore niya yung inyong emotional needs, no? Pero sabi ko nga, mahal ka ng person mo, gusto ka niya, pero hindi niya naipapakita, hindi niya napapakita sa iyo, hindi niya na-express sa iyo, hindi niya nabibigay sa iyo yung mga needs mo because meron siyang mga personal needs na inuuna niya. Kumaga parang inuuna niya, gusto ka niya pero hindi ikaw yung priority niya. Okay? So there's a big difference, mga kapiksi. Gusto ka niya, yes. He or she wants you. Ikaw yung pinaka-importante sa kanya, pero hindi ka niya pina-priority right now. Mas priority niya yung sarili niya, personal niyang goals, personal ambitions niya. He or she is to focus on that. Parang sa kanya umiikot yung mundo niya, kapiksi. Okay, na nai-ignore niya yung mga pangailangan mo, yung mga emotional needs mo. You may also find na parang wala siyang time sa'yo. Ganyan. Parang hindi siya masyadong attentive ba? Hindi kanya masyadong binibigyan ng attention at panahon. And itong person na to, parang nagjo-juggle din siya between himself and you. Kasi alam niya yun eh. Alam niya na gusto ka niya pero hindi niya maibigay sa iyo yung gusto mo.
parang ginagawa niya rin yung pagsisikap na yun because gusto niya rin na maibigay sa'yo yung mga gusto mo, yung mga nais mo, yung mga luho mo, ganyan. Tsaka gusto niya proud ka sa kanya. Gusto niya na maging proud ka sa kanya. You feel proud of him or her. Kaya ginagawa niya yun, mga kapiksi. Pero this person, he or she is very loyal. Sasabihin na naman ng iba dyan, ay nako kapiksi, hindi na to yan, hindi loyal yung person ko. Okay, so kung hindi sila loyal sa inyo, hindi. Pero for some of you, nakikita natin yung loyalty and faithfulness nitong person. And ito yung tipo ng person na for better or for worse. Kaya nga sabi niya, you don't know how hard it was to let you go. Especially kung kayo yung nakikipaghiwalay sa kanya. Kasi para sa kanya, ayaw niya. Okay? Hindi niya kaya or hindi niya gusto na mawala ka. Pero dahil sa mga shortcomings niya, mga pagkukulang niya, siguro kayo na yung nagdidesisyon na hiwalayan siya, makipaghiwalay sa kanya, lumayo sa kanya. But, sobrang painful dun sa kanya, mga kapiksi. Pero, I'm sensing na if in case, no, na hiniwalayan niyo tong person na to, this person will make ligaw-ligaw again. Yeah. Susuyuin kayo nitong person mo, makikipag-reconcile siya sa'yo. This will make amends, mga kapingsi. Kumbaga, babawi, kakabig itong person mo, and marirealize niya yung mga shortcomings niya, yung mga pagkukulang niya, at saka babawi siya, at saka hindi siya titigil, mga kapingsi, no? Hindi siya titigil hanggang hindi kanya mabawi ulit, ganyan. Or parang pwede ring magkaroon siya ng ibang strategy, parang this time around, if in case na bumalik siya, mas updated version na siya, ibibigay niya sa'yo, he or she will try to do their best para iparamdam sa'yo, ipakita sa'yo na totoo, na ito, I want you, gusto ka talaga niya. Alright? So, comment down below, mga kapiksi, if naka-resonate kayo sa reading na to. Ito yung ating Numan Kapalaran, guys. Kung ninyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.